Magandang araw muli mga ka-Mathcrosoft. Ngayon ay meron tayong sabihin nating special na talakayan tungkol sa ating grading system for school year 2020-2021. Dahil nagkaroon tayo ng pandemic, meron tayong pagbabago sa ating grading system. Okay? So ano nga bang pagbabago na meron dito sa school year 2020-2021? So sabi kasi dito sa DepEd Order number 31 series of 2020 ay yung quarterly examinations natin o yung quarterly assessment natin ay meron siyang 20% with respect to DepEd Order number 8 series of 2015. Okay? So pero ay since mawawala o tatanggalin natin yung quarterly examinations, yung 20% ay ibabahagi natin sa matitirang component katulad ng written works at saka performance task. Okay? Ito yung summative assessments, written works and performance task. Sa languages, AP and ESP, so 40-60. So originally, that's 30-50. So kasi yung 20%, dinivide natin sa dalawa and ipinamahagi natin sa written works and performance task equally. So kagaya rin dito sa science and math. Originally, that's 40-40, naging 50-50 na. Kasi 20% yung exam, that's 10-10. So, ganun din nangyari sa MAPE tsaka EPP and TLE. So, 20-60 yan, then naging 30-70 dahil sa 10-10. Okay? So, ayan. Ano pa? So, pagdating dito sa class record, ito yung sample computation written works and performance task ng science at math ng grade 1 to 10. Okay? So, kaya mapapansin nyo, ang column na makikita natin dito, yung nasa upper right ay written works and performance tasks. So, meron tayong 4 na written works and performance tasks. So, sabi naman doon, at least 4 summative assessment. Example natin dito ay 4. Okay? So, ayun, yung highest possible score, then yung learner, tsaka yung corresponding scores niya sa bawat written works at tsaka performance task. Paano ba ginagawa to? So, kung magkakaroon ka ng score, ito total mo tong score. 18, 22, 20, 17. Then, ang total natin dyan ay 77. Then, ganun din ang mangyayari sa highest possible score. Ito total din natin yan. So, kaya 85. Then, pagkatapos natin i-total yon, so di-divide natin yung total score by the total highest possible score. At ang magiging result ay multiply natin sa 100 para makuha natin yung percentage score. And after that, ano man yung result nun, so i-multiply natin sa weight ng bawat component depende sa subject nyo. Okay? Sa case na to, ang math and science ay 50% when it comes to written works. Kaya yung 91 multiplied by 50%, so that's 45.5%. Okay? So sa performance task, ganun din nangyari. Ang total niya ay 56 divided by 75, the total highest possible score. Then, the result is 75 multiplied by 100. Okay? Multiplied by 100, kaya nakuha yung 75. Then, multiplied by 50% dahil yan yung weight ng performance task. Okay? At para sa initial grade, so i-total lang natin yung weighted score ng written works at yung weighted score ng performance task. Kaya naging 83. And that 83 ay kukunin pa natin yung transmutation table niya na makikita din natin sa DepEd Order number 8, series of 2015. Then kaya ang final or quarterly grade niya ay 89. Okay? So ganun. Ganon kakomplikado ang gagawin nating class record. Pero, mayroon tayong na-develop. Ito ang ipipresent natin. Excuse me po. Then, later on, sa ating description, ibibigay ko yung template nito. Okay? So, sana tapusin nyo ang video na to para at least meron kayong guide kung paano gawin itong template natin na ito. Okay? So, let's proceed. So, ito yung itsura ng ating class record, e-class record. Meron tayong entry data, meron tayong teachers' names, first quarter sheets, second quarter sheets, third quarter sheets, fourth quarter sheet, quarterly grades. Ito ay mga sample ko lang. Okay? So,
So, makikita nyo, ang quarterly grades natin ay blanco pa. No? So, hanggang dito sa baba. Okay? So, ayan, meron tayong mean, passed, failed, kasi automatic lalabas dyan kung ilan yung passed, ilan yung failed, at saka yung corresponding percentage niyan. Okay? So, hanggang dito sa final grades yung average. Okay? So, date submitted, prepared, and submitted by, submitted to, and quarters, kung anong quarter yung ipiprint mo. Okay? Yan, yung date submitted. Sa first quarter, ayun, so blanco pa. So, pwede naman kayo maglagay dito ng logo. Okay? So, ayan, So, balik tayo dito sa entry data. Sa entry data, may makikita kayo ritong learning area. But before that, on the upper right side, may makikita kayong simpleng instruction. Kindly select the learning area, grade, section, and your name in the drop-down list. Okay? So, makikita yung pangalan nyo sa drop-down list. Kaya, pagdating dito sa teachers, ang sheet natin para sa teachers, lalagyan natin dito ng mga pangalan. Okay? Para sa Filipino, English teachers, mathematics teachers, science teachers, AP teachers, ESP teachers, TLE teachers, at saka yung MAPE teachers. Okay? Ayan. So, then, let's go back to entry data. So, sa learning area, once na clinic nyo itong drop down, arrow down, so makikita nyo na rito yung Filipino, English, Mathematics, Science. Nga pala, paano nagawa to ay pwede nyo pong balikan itong nasa ano natin, nasa card. Okay? So, pwede nyo panoorin yung video na to dito. Okay? So, meron tayong video dyan. Itong simple drop-down list. Okay? So, let's proceed. So, Filipino. Pag click mo yung Filipino, so, click mo yung, let's say, grade 7, yung hawak mo, no? Then, anong section ang hawak mo? Let's say, grade 7, section 5. Then, yung subject teacher ay si, ayun, makikita rito yung mga pangalan ng teachers. So, teacher A, B, C, D, hanggang A7. Okay? Ngayon, ang tanong, paano sir kung nadagdagan? Makikita nyo rito, A7 lang. So, babalik lang kayo dito sa mga list of teachers. So, maglalagay lang tayo, magta-type tayo dito. So, teacher X. Teacher X. Teacher X. So, pagbalik natin dito sa entry data, so makikita na natin si Teacher X. Okay? So, pwede na natin siyang i-click. Okay? Ayan. So, ngayon, ang tanong, paano kung iba yung section? Paano kung iba yung section? Ano ba? Yung iba yung section mo, no? Ano ba ay grade 7 section Rizal. So, ita-type lang natin dito yung Rizal. Okay? Then, hit enter. So, ayan. So, may magpa-pop up dito. Pop-up window. Sinasabi ito, pag wala po sa pilian, paki-type na lang ang section. Then, click yes. Ayun, salamat, continue. Okay, yes. Yes lang. Okay? So, ngayon, yung mga pagbabago na yan, okay. So, dito, ito, school year, lalagyan din natin. Kaya kumpleto yan. School year, ito. Let's say, newborn high school. Okay? Then, hit enter. Okay? Sa section advisor naman, let's say si Arnel B. Angsing. Okay? Then yung department head ay sabihin natin si Malinda Kalimot. Si Kalimot. Okay? Ang designation niya ay head teacher 4. Then hit enter. Okay? Ayun. So, anong pagbabago ang makikita natin sa ating first quarter sheets? Ayun. So, makikita nyo ng pangalan nyo rito as Teacher X, first quarter 2020-21, yung school year. Then, pwede kayo maglagay rito ng address. Yung Filipino department, yung department nyo. Then, grade 7 Rizal. Then, anong subject?
ang hawak nyo ay Filipino. Okay? Then 40-60 ang makikita nating weight dito. Then 40-60. Okay? Tignan naman natin yung nasa second quarter. Okay. So ito ang nilalaman ng ating second quarter. So third quarter, fourth quarter, and quarterly grades. Ayan. So andito yung Filipino subject na hawak nyo, tsaka yung pangalan nyo as subject teacher. Then let's go back to entry data. So ngayon, lalagyan natin ng data o entry yung para sa mail. So kumuha tayo dito. Ito. Yun, no? Then sa female naman, okay, paste natin dito. Okay, yan. No? So on the upper right, so makikita natin dito kung ilan yung male, ilan yung female, at saka yung total nila. Pagkatapos niyan, etong part na to, so kiklik lang natin para i-redirect tayo dito. Ito yung naka-hyperlink doon sa quarter na kailangan natin puntahan. So, reporta tayo sa first quarter. Ayan, no? So, sa first quarter, sa upper right, andito makikita natin yung mga highest possible score. So, lagyan natin dito ng highest possible score. Let's say 10. And 10. Ayan, dito naman, let's say 10, 10, 15, 10. Apat lang. So, dito, makikita natin yung kanilang mga possible, total highest possible score. Okay? So, base dun sa total scores na nilagay natin dito. Mga scores na nilagay natin dito. Dito, 10 plus 10 plus 15 plus 20. So, that's 45. Kaya 45 tayo dito. Okay? So, sa second quarter, syempre iba yan. Okay? So, ngayon, lagyan na natin ng mga scores sa mga bata. Bawa ang score. Dito natin kunin. No? Paste lang natin. Kasi naka-ready na kayo. Ayun, no? So, para sa performance task, kunin natin to. Then, paste as values. Ayun, okay? So, ayun. Mayroong makikita tayo rito mga nagkulay red. Tsaka nag-highlight. Okay? Yung mga nag-highlight na mga bata nagkulay red. So, dito makikita natin na yung mga total score nila. Ito naman, merong 30. Ito 30. Ito naman, naging 35. Ito ay naging 30. Okay? So, ito ang nangyari dito. Kung mapapansin nyo to, itong letter E, ito yung mga batang sabihin natin ay excuse sa part na kung saan nagkaroon kayo ng second written words. Okay? Ito naman, yung part na to, dito yung part na excuse ang batang to, ang batang si I, okay? So, excuse sa third written words nyo. Dito rin, no? Excuse din siya. Ito rin, excuse din yung si student F. Okay? So, ayun, no? Anong effect nito? Ngayon, kung ang bata naman talaga ay reasonable na anumang rason na ibinigay niya para maging excuse siya, so lagyan lang natin ng letter E. Pwede rin siyang capital E. Okay? Then again, anong effect niya? Ito, hindi maisasama yung isang highest possible score. Instead of 40, ang highest possible score na lang niya ay 30. Ganon din nangyari dito. May excuse siya na isa, that's 10. So, kaya naging 30 na lang.
Diba? Kasi nga, pag kinuha natin yung percentage score, so that's 29 divided by 40 times 100. 32 or total score divided by total highest possible score. Ayan, automatic na siyang lumalabas. Okay? So, then yung weight ng Filipino department ay 40, 60. 40 yung 40 yung written works. Yung performance task naman niya ay 60. Ayan. So, kaya nagkaroon tayo dito ng 29, 32. Ito yung mga weighted score niya. Sa performance task, ganun din. No? So, ayun. Okay? Ngayon, nag-highlight siya dahil at nag-red ang kanilang cell dahil sa grade nilang bagsak. So, sabi nga rito, will undergo remediation. Okay? Mag-undergo siya ng remediation or dadalhin natin siya sa clinic dahil bagsak ang kanyang quarterly grade. So, sabihin natin, ito yung 5th week kasi 5th week kailangan mag-undergo sila ng remediation. Pag pababa ng pababa ang kanilang mga score. Okay? Para maagapan, mag-undergo sila ng remediation. Kaya, they will have to undergo remediation. So, 5th week pa lang, bumabagsak na. At dito, makikita nyo sa kulay black na to, quarterly assessment will no longer be a part of the grading system for this school year as per DepEd Order number 31 series of 2020. Okay? Yan, sabihin natin dito ay nagbago, no? Say 8, ito ay 10. Okay, ayun, no? So, nabago na. Nawala na yung highlight. So, sabihin natin ito ay naging 10. Nag-undergo siya ng remediation. Ito ay naging 10 na rin. Ito ay naging 8. Pagdating dito, tumas na rin score niya. 9. Ayun. So, nabago na. Hindi na siya mag-highlight. Okay? So, ayan. Ito yung para sa first quarter natin. No? So, okay. So, magkukulay red siya. Then, magbabago-bago. So, hindi na siya mag-highlight. Ayan. Then, sa girls naman, so, maglagay din tayo ng score. Subukan natin yung score ng girls. Sabi natin, ito. Girls ay paste lang natin as values. First quarter. Ayun. Okay. So, ayun. May mga mag-undergo pa rin ng remediation. So, letter E, excuse. So, out of 10, kaya 30 na lang highest possible score niya. Total highest possible score niya, ito 30 na rin. Okay? So, then multiplied by their weighted score. Weight. Then, matatawag natin siyang weighted score. Okay? Ayan. So, first quarter. Ngayon, tignan natin dito sa quarterly grades. So, ayun, no? So, makikita na natin dito ang laman ng ating quarterly grades. So, first quarter. So, nagkaroon na siya ng data. Okay? Entry data. So, ayan. Bagsak. Ayan, may tatlong bagsak. 4. Okay, dito. Ayun, no? So, meron din siyang 4 na bagsak. So, 4 ang failed, 12 ang passed. So, 60%, 40%. Ang mean nito, yung average nito ay 77.3. Okay? Minsan kasi kinukuha yan ng ating mga head. Dito sa part na to, magkakaroon tayo ng first quarter, magkaroon ng check. Kasi nga, ito, makikita rin natin yung head teacher, tapos yung teacher X. Okay? Teacher X, yung gumawa ng grade sheet. Yun, sabihin nyo, ay, ang haba. So, pwede namang bawasan. Kindly hide the remaining rows and just leave one row after males and females last entry. Okay? So, ang gagawin lang natin, click lang natin yung pinaka last entry niya. Then, leave tayo ng isang space pa, isang row. Then, punta tayo sa home, punta tayo sa format, visibility, then hide rows. Click hide rows. Ayan. So, ayun, no? So, dito ganun din. So, magtira tayo ng isang row, format, hide rows. Ayun, okay? Bakit natin kailangan gawin yon? Para pag print natin yan, ay
Ito na, sabi rito, Control P. So, eksakto siyang one page lang. Hindi tayo magsasayang ng bond paper. Okay? Nakaset na siya. Okay? Ayan, no? So, ito na ipapasa na natin sa ating mga head teacher. Okay? Lagyan nyo rin ng logo kung gusto nyo. Okay? Ayan. Then, don't forget to click the date submitted. So, lagyan nyo rin, halimbawa, ay ipinasa nyo ng December 17. So, it's 2020. Ayan. Ayan. Okay? So, kasi makikita natin dito sa date submitted. Okay? December 17, 2020. Then, ready to print na. Control P. Then, print na natin. Okay? Ayan. So, isang page lang. Okay? Ayan. So, next. Tapos na yung first quarter natin. Tuloy na natin sa second quarter. Okay? Andun pa rin yung mga bata. Sabihin natin, ito ang score natin ay 10, 10, 10, 10. Okay? Excuse. Balik tayo sa second quarter. So, pupunta tayo rito. Second quarter. Paste na lang natin yung mga score nila. Excuse. Then, para sa boys, sa performance task, paste na rin natin dito. Okay. Yan. Makikita nyo, hashtag division over 0. Nagkaroon tayo ng error dito dahil division by 0 is not allowed. So, kasi nga, wala pa tayong mga highest possible score dito. Okay, so, lagyan natin. 10, 10, 15, 10. Okay, ayan. Okay. So, okay. So, dito na tayo. So, balik tayo sa girls. Sa female tayo. So, kunin naman natin dito yung mga, let's say, mga scores nila. And paste lang natin. Second quarter. Paste. Ayan, okay. Second quarter. And, okay, then paste. Ayan, okay. So, again, mag-highlight ulit dito. Depende dun sa grade na nakuha niya. Ngayon, etong kung paano to gawin, no? Yung mga nandirito. Pwede natin ituro yan pagdating ng araw. Okay? So, isa-isahin natin yan. Paano ba ginawa to? Okay? Ayan. So, letter E, ito, no? So, 10. So, that's 10, 15, 20, 35 na lang. 35 na lang ang highest possible score niya. So, ngayon, kung gusto nyo naman, sa tingin nyo hindi reasonable yung kanyang pag-excuse, pwede nyo naman siya bigyan ng test na same total score. Okay? Kung 10 yan, so bigyan mo siya ng test ng 10. Basta, ba kumuha siya na hindi duda kayo sa rason niya, so bigyan nyo siya ng test. Ano ba, nakuha niya ay 8. So, babaguhin nyo lang to. Okay? Okay? Yan. So, kung ginawa nating 8, so over 45 na siya. So, 36 over 45 na. Okay? So, ngayon dito, wala na tayong gagawing pag-compute, no? So, score lang, no? Score, pangalan ng bata dun sa entry data. Okay? So, ganun lang. Then, pagdating natin dito sa quarterly grades, so, ito namang pagbabago dito. Ha? So, meron ng data yung second quarterly grades. Ayan. So, meron na rin tayo ditong entry. Okay? At ito, dalawa na yung check. First quarter, may check. Second quarter, may yellow na tayo dyan. Okay? So, ayan, no? At ito, babaguhin natin. Let's say, pinasa na natin siya ng January 2021. So, 2021. Okay, saka natin i-print para, ayan, January 2021. Ngayon, pag-print natin yan, kasama na yung second quarter. Siyempre. Okay? Then, let's go back to third quarter. So, sa third quarter,
Okay, ito naman, lalagay natin 10, 10, 10, 10. And ito, 10, 10, 15, 10. Okay, ganun pa rin. Naman natin sa third quarter ito. Sa third quarter, ito mga scores niya. Ayan. So, paste. Then, ito ay paste natin. Third quarter. Ayun. Okay. So, ayan, no? So, mapapansin tayo dito na wala ng data to, no? Blanco. Ito kasi pag blanco yan, so understood na babasahin niya as 0. Okay? Pag ulitin ko pag ang entry niya dito ay blanco, ibig sabihin yan, 0 yan. Okay? Pwede namang lagyan niyo yan ng 0. Or pwede namang blanco lang. So, babasahin yan as 0. Okay? Ganon din dito. So, kaya 8/40 siya. 8/40. Okay? So, ayun. No? So, ganun lang naman. Okay? Ito, blanco din. Siguro, ito ay, sabihin natin, medyo nag-alangan na pumasok. na magda-drop na. Okay? So, sa girls, lagyan din natin. So, third quarter. Okay? So, paste. Third quarter, paste din natin siya. Ayun. Okay? So, ito ay blankong-blanko na. No? So, kaya 9/40, ito wala na talaga siyang performance task. So, kaya makikita natin dito, wala na rin siyang grade. No? Wala na rin siyang grade dito. So, kasi wala na to eh. So, kung lalagyan mo siya ng 0, so yun. So, 62. Okay? Pero kung wala ka talagang data dyan, so pwede rin naman. Okay? So, ayan. So, anong mangyayari dito sa quarterly grades? So, pagdating dito sa girls, blanco siya. Wala siyang grade. Okay? Yan, kung nag-remediation siya, so pwede mo siyang lagyan ng score uli. Okay? So, ito, meron din tayong ganun pa rin. No? So, sa third, ayan. So, then, print uli. Control P. So, yun pa rin. So, piprint natin. So, last quarter tayo. Okay, lagyan ulit natin ng score. Ayan. Then, dito ay 10, 10, 15, 10. Okay, lagyan ulit natin ng score. So, first quarter. Okay. So, fourth quarter. Copy, paste. Then, dito, Control C. Go to fourth quarter. Then, paste. Ayun, okay. Sa girls naman ay Control Shift copy, Control copy. Then, babalik tayo dito sa fourth quarter. Okay, then paste. Fourth quarter, Control C. Then, go back to fourth quarter. Then, paste as values. Ayun, okay. So, ayun na. Yung estudyante natin sa girls ay meron blanco na rin. Blanco na talaga. Sa boys ay 2. Okay. So, ibig sabihin nito, wala na. Hindi na nagpapasok. No? So, blanco na siya eh. Kaya makikita natin sa quarterly grades. So, eto na. So, wala na. Wala tayong makukuha average niyan. Yan, kung hindi naman siya nag-drop, lalagyan nyo siya ng grade. Yan, kung nag-transferred out siya, so wala siya talagang grade dyan. Kasi magkakaroon ng effect dito eh. Ang average niya eh. Then dito naman sa descriptors natin, so satisfactory, very satisfactory, depende kung ang average grade niya ay 90 to 100, so that's outstanding. Since very satisfactory yan, so that's 85 to 89. It reaches 85 to 89. Okay. 85 ang final grade niya, so that's very satisfactory. Okay? So, did that meet expectations naman ay below 75. So, the 72, 73. Okay? Ayun. So, ito siya, no? 11 yung pasado, 6 yung bagsak. Ito lang yung umabot ng
fourth quarter. Okay? Ayun, no? So, mayroon ding highlight dito. So, makikita nyo rin meron mag-highlight dito. Okay? So, makikita natin kung sino yung mag-undergo naman ng remediation. Dalawa kasi remediation natin yung quarterly, tsaka after nung makuha yung final grade. No? Yun yung sinasabi natin yung conditionally promoted. Okay? So, at most 2 learning area na binagsak ng bata. Okay? Then, babago-baguhin lang natin date submitted dito. Then, fourth quarters, buo na ang ating data dito. So, may check na lahat. Then, again, control P lang para may print natin. So, ayun. Okay? So, kung meron kayong gustong uh, request, so just comment below para talakayin natin. Oh? So, at wag po kayong mahiyang mag-subscribe para ma-notify kayo kung may mga bago tayong mga video na ipipresent. Okay? So, then again, sana nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Okay? So, muli, maraming salamat.